Maraming Pilipino ang may pangarap para sa pamilya, para sa sarili, at para sa kinabukasan. Pero ang tanong, paano nga ba ito matutupad sa gitna ng hirap ng buhay, kulang sa resources, at dami ng distractions? Sa video na ito, hihimayin natin ang 3 aral na magtuturo kung paano bumuo ng makatotohanang pangarap, gumawa ng sistema, at manatiling matatag hanggang sa dulo. Hindi ito puro teorya, kundi legit, specific, at praktikal na gabay na kaya mong gawin araw-araw. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil ang huling bahagi ang magiging susi para sa tunay na katuparan. Una, ang aral ng pagbuo ng makatotohanang pangarap. Sa totoo lang, ang dami sa atin na naliligaw sa buhay dahil ang pangarap na hinahabol natin ay hindi naman talaga sa atin kundi dikta lang ng social media o pressure ng mga tao sa paligid natin. Unang step para maging totoo ang pangarap mo ay ang pagkilala sa sarili mo ng walang halong pagpapanggap dahil mahirap ipaglaban ang isang bagay na hindi mo naman talaga gusto deep inside. Kailangan mong tanungin ang sarili mo kung ang gusto mo ba ay maging doktor dahil gusto mo talagang tumulong o dahil lang sa tingin mo ay doon ka yayaman at rerespetuhin ng iba. Kapag hindi galing sa puso ang goals mo, mabilis kang mapapagod at susuko kapag naging mahirap na ang sitwasyon. Kaya siguraduhin mong ang pangarap mo ay reflection ng iyong tunay na passion at kakayahan. Huwag kang matakot na mag-iba ng landas kahit ano pa ang sabihin ng iba, basta alam mong doon ka magiging masaya at magkakaroon ng saysay ang bawat pagod mo araw-araw. Tandaan mo na ang pangarap na hiram ay laging may expiration date, pero ang pangarap na galing sa iyong pagkatao ay ang magsisilbing gasolina mo sa mahabang biyahe ng buhay. Pagkatapos mong malaman ang gusto mo, kailangan mong maging tapat sa sarili mo pagdating sa mga resources na hawak mo ngayon tulad ng iyong skills, pera, at oras. Hindi sapat ang puro manifest o visualization lang dahil kailangan mo ring i-audit kung ano ba ang laman ng bulsa mo at kung ano ang kaya mong gawin sa puntong ito ng buhay mo. Kung gusto mong magtayo ng malaking business pero wala ka pang sapat na puhunan, kailangan mong maging praktikal at magsimula muna sa kung ano ang abot kaya mo habang nag-iipon ng karanasan at kapital. Maraming Pilipino ang nababaon sa utang dahil sa pagpilit ng malalaking pangarap na wala namang solidong pundasyon, kaya dapat ay alam mo kung saan ka kukuha ng pondo at paano mo imamaneho ang oras mo nang hindi nasasayang. Maging honest ka sa kulang mo at huwag mong lokohin ang sarili mo na kaya mo na ang lahat sa isang iglap lang dahil ang pag-asenso ay parang hagdan na kailangang tapakan isa-isa. Ang pag-check sa resources ay hindi para pigilan ka, kundi para bigyan ka ng malinaw na roadmap kung paano mo pupunan ang mga gaps para hindi ka ma-stuck sa gitna ng laban. Isang malaking pagkakamali ng marami ay ang pag-set ng mga ilusyong pangarap na imposibleng maabot sa kasalukuyang sitwasyon, kaya ending ay laging sawi at frustrated sa buhay. Kailangan nating iwasan ang pagiging delusional at tanggapin ang brutal na katotohanan na ang success ay hindi nangyayari overnight o parang magic na darating sa pintuan mo. Kung ang pangarap mo ay maging millionaire sa loob ng 1 month pero wala ka namang trabaho or investment, iyan ay isang malinaw na ilusyon na sisira lang sa mental health mo pagdating ng panahon. Ang pagiging makatotohanan ay hindi nangangahulugan na maliit ka lang mangarap kundi ang pagiging matalino sa pagpili ng laban na alam mong may tsansa kang manalo base sa iyong determinasyon at realidad. Huwag kang padala sa mga fake gurus na nagsasabing, madali lang ang lahat dahil ang totoo ay kailangan mo ng matinding trabaho at tamang timing para magtagumpay sa kahit anong field. Mas mabuting mag-set ng realistic goals na unti-unti mong naaabot kaysa mangarap ng sobrang taas na mauuwi lang sa depression dahil hindi mo naman kayang panindigan ang bigat ng proseso nito. Upang maging konkreto ang direksyon mo, kailangan mong gumawa ng isang malinaw na larawan o visualization ng pangarap mo na isusulat mo sa papel o ilalagay sa isang vision board. Kapag nakikita mo ang goal mo araw-araw, mas nagiging malinaw sa utak mo kung bakit ka gumigising ng maaga at bakit ka nagtitiis sa hirap ng trabaho o pag-aaral. Hindi sapat na nasa isip lang ang plano dahil ang utak natin ay makalimutin at madaling madistract ng mga panandaliang saya
o mga problema sa paligid. Ang pagsusulat ng pangarap mo ay parang pagpirma ng kontrata sa sarili mo na gagawin mo ang lahat para matupad ang mga ito kahit gaano pa katagal ang abutin. Isama mo sa iyong visualization ang mga specific details tulad ng kailan mo ito gustong makuha, paano ang magiging lifestyle mo, at sino-sino ang mga taong makikinabang kapag nagtagumpay ka na. Ang malinaw na vision ay nagsisilbing kompas mo sa dagat ng kalituhan, kaya siguraduhin mong bawat detalye ay nakatatak sa puso at isipan mo para hindi ka maligaw ng landas. Panghuli, kailangan mong i-align ang pangarap mo sa iyong mga values at prinsipyo para hindi ka mawala sa sarili mo habang hinahabol ang tagumpay. Walang saysay ang yaman o posisyon kung ang kapalit naman nito ay ang pagsira sa iyong pamilya, dangal, o ang iyong pangmatagalang kapayapaan ng isip. Siguraduhin mo na ang bawat hakbang na gagawin mo ay hindi nakakasama sa ibang tao at hindi labag sa iyong mga pinaniniwalaan dahil ang tunay na tagumpay ay may kasamang malinis na konsensya. Maraming tao ang nakarating sa tuktok pero malungkot at mag-isa dahil nakalimutan nilang isama ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang mga plano at naging sakim sa proseso. Ang pangarap ay dapat maging inspirasyon para maging mabuting tao ka at hindi para maging dahilan ng iyong pagbabago sa masamang paraan. Kapag ang pangarap mo ay tugma sa iyong core values, mas magiging masaya ang bawat milestone mo at mas magiging worth it ang lahat ng sakripisyo na ibubuhos mo sa mahabang panahon. Pangalawa, gamitin ang sistema at disiplina. Ang pangalawang malaking pagkakamali ng marami sa atin ay ang pag-asa sa tinatawag nating motivation na bigla na lang sumusulpot kapag nakapanood ng nakaka-inspire na video pero nawawala rin paglipas ng 2 days. Kung seryoso ka talaga sa pag-asenso, kailangan mong palitan ang emosyon ng isang matibay na sistema sa pamamagitan ng pag-set ng malinaw na timeline para sa buhay mo. Hatiin mo ang pangarap mo sa short-term goals para sa susunod na 6 months, mid-term goals para sa susunod na 3 years, at long-term goals para sa susunod na 10 years. Ang pagkakaroon ng timeline ay nagbibigay sa iyo ng sense of urgency para hindi mo masabi na marami pa namang oras at saka na lang gagawin ang mga mahahalagang bagay. Tandaan mo na ang oras ay mabilis tumakbo sa Pilipinas at kung hindi mo babantayan ang kalendaryo mo, magigising ka na lang isang araw na lumipas na ang mga taon nang wala ka pang napatutunayan. Kapag may timeline ka na, ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng isang detalyadong step-by-step plan kung saan mo hihimayin ang mga dambuhalang pangarap mo para maging maliliit at kayang-kayang gawin araw-araw. Huwag mong isipin kaagad kung paano magpatayo ng isang buong building. Isipin mo muna kung paano bumili ng unang piraso ng semento o kung paano mag-aral ng basic accounting para sa negosyo mo ngayong gabi. Ang malalaking layunin ay nakakatakot at nakakapanlata kapag tiningnan mo ng buo, kaya naman ang sikreto ay ang pag-focus sa kung ano ang pwede mong simulan sa loob ng susunod na 24 hours. Isulat mo sa iyong planner ang mga specific actionable tasks tulad ng pagbabasa ng 5 pahina ng libro o ang pag-save ng 50 pesos araw-araw. Kapag ginawa mong simple ang proseso, mas madaling simulan at mas mababawasan ang dahilan ng utak mo na mag-procrastinate o mag-inarte dahil mabigat ang gagawin. Isang mabisang paraan para hindi ka makalimot at magbago ang isip sa gitna ng laban ay ang paghahanap ng accountability partner na may lakas ng loob na sabihan ka ng totoo kapag sumasablay ka na. Maghanap ka ng isang totoong kaibigan, asawa o mentor na hindi takot na sakta ng feelings mo para lang i-remind ka sa mga binitawan mong salita at pangako sa sarili mo. Mahirap kasing maging discipline officer ng sarili natin dahil madalas ay pinagbibigyan natin ang ating mga katamaran at gumagawa tayo ng mga palusot kapag napapagod tayo. Sabihin mo sa kanila ang mga goals mo para tuwing makikita kanilang nag-aaksaya ng oras sa walang kwentang bagay, ay itatanong nila sa iyo kung nasaan na ang sinasabi mong plano. Ang pagkakaroon ng taong nagbabantay sa progress mo ay isang malaking tulong para mapilitan kang gumalaw kahit na ang sarili mong katawan ay gustong-gusto ng sumuko at humiga na lang. Kasabay nito, kailangan mong matutunang i-track ang iyong progreso gamit ang mga simpleng tools tulad ng notebook, isang mobile app, o kahit isang simpleng calendar na nakadikit sa pader ng kwarto mo.
Huwag kang aasa sa memorya mo dahil mabilis tayong makalimot sa dami ng stress at isipin natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag nakikita mong may mga check ang mga natapos mong tasks sa bawat araw, nagkakaroon ng utak mo ng natural na high at motivation na ituloy-tuloy ang magandang nasimulan mo. Kung makita mo naman sa tracking mo na lumipas ang isang linggo na puro blanko at walang nagawa, magsisilbi itong gising sa natutulog mong sistema na kailangan mo nang bumawi kaagad. Ang pag-track ay nagbibigay sa iyo ng totoong data tungkol sa sarili mo. At dito mo mapapatunayan kung talagang nagtatrabaho ka para sa pangarap mo o baka naman nagpapanggap ka lang na busy. Panghuli, kailangan mong i-prioritize ang consistency kaysa sa biglaang bugso ng lakas na magtatagal lang ng isang linggo tapos ay biglang mawawala at hihinto ng matagal. Mas mahalaga ang paggawa ng maliliit na hakbang sa loob ng 1 hour araw-araw kaysa sa magtrabaho ka ng 15 hours sa isang araw tapos ay 3 buwan ka namang walang gagawin pagkatapos nun. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa isang malaking talon, kundi sa milyon-milyong maliliit na hakbang na ginagawa mo kahit tinatamad ka, kahit umuulan, o kahit masama ang loob mo. Ang consistency ang naghihiwalay sa mga taong hanggang salita lang at sa mga taong totoong nagtatagumpay sa huli dahil binuo nila ang kanilang habit sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpili sa tama. Kapag naging bahagi na ng sistema mo ang disiplina, hindi mo na kailangang hintayin ang swerte dahil ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong daan patungo sa tagumpay. Panghuli, huwag sirain, huwag sukuan. Ang pangatlong malaking hamon sa buhay natin ay ang pagharap sa mga matitinding setbacks at kabiguan na siguradong darating sa oras na simulan mo nang lakarin ang daan patungo sa iyong pangarap. Maraming Pinoy ang mabilis panghinaan ng loob kapag nagkaproblema sa unang subok pa lang. Kaya ang ending ay bumabalik sila sa lumang habit at sinasabing hindi para sa kanila ang pag-asenso. Kailangan mong baguhin ang pananaw mo sa failure at tanggapin na bahagi ito ng proseso. Dahil walang sino mang nagtagumpay na hindi muna dumaan sa sunod-sunod na pagkakamali. Kapag nalugi ang negosyo mo o hindi mo nakuha ang inaasahan mong promotion, huwag mong isipin na dulo na ito ng mundo kundi ituring mo itong isang matinding learning curve. Ang totoong mayaman at matatag na kaisipan ay hindi natatakot magkamali. Ang kinakatakutan nila ay ang sumuko nang hindi man lang nalaman kung ano ang kaya nilang maabot kung nagpatuloy lang sila. Kasabay ng pagharap sa mga kabiguan, kailangan mong maging seryoso sa pag-iwas sa mga distractions na unti-unting sumisira sa iyong focus at nagnanakaw ng iyong magandang kinabukasan. Sa modernong panahon ngayon, napakabilis nating maubusan ng oras sa walang saysay na pag-scroll sa social media, panonood ng mga chismis at pakikisama sa mga bisyo o barkadang wala namang ambag sa pag-unlad mo. Kailangan mong maging brutally honest sa sarili mo at bawasan ang mga aktibidad na kumakain ng iyong enerhiya nang walang ibinabalik na magandang resulta sa buhay mo. Hindi masamang magpahinga, pero kung mas marami pa ang oras mo sa paglilibang kaysa sa pagtatrabaho para sa mga goals mo, sinisira mo ang sarili mong tsansa na umasenso. Protektahan mo ang oras mo na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan mo dahil kapag lumipas ang mga taon, hindi mo na maibabalik ang mga nasayang na sandali sa mga walang kwentang bagay. Para naman hindi ka tuluyang ma-burnout sa bigat ng iyong mga sakripisyo, napakahalagang matutunan mong mag-reward sa sarili mo tuwing nakakamit mo ang isang maliit na milestone sa iyong plano. Huwag mong hintayin na makuha mo muna ang pinakamalaking pangarap mo bago mo i-celebrate ang iyong mga pagsisikap dahil baka maubos ang motivation mo sa gitna ng mahabang biyahe. Bigyan mo ang sarili mo ng simpleng gantimpala tulad ng isang masarap na pagkain, isang araw na pahinga, o panonood ng sine kapag natapos mo ang iyong target para sa buong buwan. Ang pag-reward sa sarili ay hindi luho kung ito ay pinaghirapan mo at ginagamit mo bilang tool para panatilihing mataas ang iyong drive na magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang balanseng pamumuhay ay mahalaga para sa pangmatagalang laban. Kaya huwag mong kalimutang pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay na nagpapatunay na unti-unti ka nang nagbabago at umuunlad. Bukod sa mga reward, kailangan mo ring patuloy na palakasin ang iyong mental toughness araw-araw para hindi ka agad matitinag sa mga negatibong sinasabi ng ibang tao o ng sarili mong pagdududa.
Gumamit ka ng mga praktikal na paraan tulad ng pagsusulat sa journal, taimtim na dasal, o pag-uulit ng mga positibong affirmations tuwing umaga bago ka humarap sa ingay at stress ng totoong buhay. Ang utak natin ay parang muscle na kailangang sanayin sa disiplina para hindi ito madaling bumigay kapag dumarating ang mga matitinding pressure at emotional na pagsubok. Kapag nararamdaman mo ng mabigat ang pakiramdam at parang gusto mo nang iwanan ng lahat, ang mental toughness mo ang magsisilbing anchor para manatili kang nakatayo sa gitna ng bagyo. Ang lakas ng loob ay hindi ipinanganak lang sa atin. Ito ay binuo mula sa mga gabing pinili mong maging matatag kahit na ang buong paligid mo ay nagkakagulo na. Panghuli sa lahat, kailangan mong itatak sa puso at isipan mo na dapat mong ipaglaban ang iyong pangarap hanggang sa huling dulo dahil walang ibang gagawa nito para sa iyo. Tandaan mo na ang tunay na tagumpay ay hindi isang instant noodles na makukuha mo sa mabilisang paraan. Ito ay bunga ng paulit-ulit na tiyaga, matinding disiplina, at walang katapusang consistency sa loob ng maraming taon. Maraming tao ang magsasabi sa iyo na hindi mo kaya o kaya naman ay pagtatawanan ang mga sinisimulan mo. Pero ang huling salita ay laging nasa sa iyo kung papayag kang maging biktima ng sitwasyon. Ang pangarap mo ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo at sa pamilya mo. Kaya huwag na huwag mo itong isusuko dahil lang sa pansamantalang hirap o sa opinyon ng mga taong wala namang alam sa pinagdadaanan mo. Tumayo ka, magpatuloy ka sa paghakbang, at patunayan mo sa sarili mo na ang isang Pinoy na may matibay na paninindigan ay hindi kayang pigilan ng kahit anong hadlang sa mundo. Bilang pagtatapos, natutunan natin na ang pangarap ay hindi lang basta iniisip, kundi pinaplano at pinagtatrabahuhan. Una, kailangan nating bumuo ng makatotohanang pangarap na tugma sa ating kakayahan at values. Pangalawa, dapat itong lagyan ng malinaw na sistema, may timeline, step-by-step plan at disiplina para manatiling consistent. Pangatlo, huwag hayaang masira ng distractions o setbacks ang ating focus. Sa halip, gamitin ang bawat pagkakamali bilang aral at patuloy na lumaban hanggang sa dulo. Tandaan, ang pangarap ay hindi instant kundi bunga ng araw-araw na pagsisikap at tiyaga. Kung kaya mong magtiis, mag-adjust at magpatuloy, darating ang araw na makikita mo ang resulta ng lahat ng iyong pinaghirapan. Kaya huwag kang bibitaw, sapagkat ang pangarap na pinaglaban mo ng buong puso ay tiyak na magiging realidad. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat!